Hello! Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Kamusta kayo? Ito po ang inyong lingkod, si Sir Glenn. So, isa na namang umaatikabong komentaryo tungkol po naman sa mga kabubuhan at katangahan at maling galaw ng mga sumusuporta kay Rodrigo Roa Duterte. Na alam naman natin na nakadetain po sa detention ng International Criminal Court dahil siya po ay inaresto ng Interpol sa tulong po ng ating local authority. So bago po yan, huwag kalimutan mag-like, mag-share at saka mag-subscribe para naman nang sa ganon ay lalo po tayong dumami dito po sa ating Munting Tinig channel na kung saan ay road to 118,000 subscriber. Ngayon, kung hindi sana tanga, hindi sana bobo, at hindi sana mangmang, itong mga taga-suporta ni Rodrigo Duterte, dapat naisip nila ito na huwag nilang awayin ang judge ng International Criminal Court. Yung judge na nagbasa ng desisyon noon na presiding officer ng First Trial Chamber ng ICC, hindi nakaligtas sa fake news at hindi nakaligtas sa pangbabatikos ng mga taga-suporta ni Rodrigo Roa Duterte. So kung gusto ninyo na hindi mapahamak si Rodrigo Duterte at hindi nyo dapat sisihin ang gobyerno sa kapahamakan na nakaambang kay Rodrigo Duterte, alam nyo naman na hawak ang kapalaran ni Digong na sa kamay ng International Criminal Court judges. So bakit ninyo inaaway? Kung gusto ninyong mapauwi si Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas, ang magdedesisyon na pauwiin siya, inaaway ninyo, do you think papayag yan sila? Masyado ninyong pinipersonal. Masyadong pinutakti ng mga Duterte supporter. Oo, napakalat-kalat sa social media, mga troll ba naman, mga AI generated, o mga alien, mga walang dugo na pula, kundi green, awayin ba naman nila yung ICC judge? So umabot na po sa Netherlands ang pagiging palaaway ng kampo ng mga Duterte. So Santissima Trinidad, hindi talaga kayo nag-iisip. Dapat nga maghintay kayo ng desisyon habang naghintay kayo ng September 23, 2025. Dapat maayos kayo, magdasal kayo, magpuri kayo, magnilay-nilay kayo at mag-isip kayo ng strategy. Problema lang, kung ako sa inyo, lahat ng mga magagandang nagawa sa Duterte administration, ipapalabas ninyo. Ang problema, wala. Kaya wala kayong mapapalabas. Kaya ang pinagbubuntungan ninyo, tapos na kayo sa pagbubuntong sa amin ng mga vlogger na pro-government, ang inaaway nyo naman ngayon, ay ang mga judge ng International Criminal Court at ang ICC in general. Hindi ba kayo nag-iisip na mali talaga yung strategy ninyo? Kaya napapahamak si Digong lalong hindi makakauwi yan. Lalong magiging denied yung motion ng interim release ni Roque kung halimbawa, kasi inatake ka na So ganun ba yun? Ay, galabi, kilala ang Pilipino sa pagiging magalang o palaban sa tama. Samantalang tong mga kampo ng mga Duterte na to, mga hayop sa kahayupan tong mga ugali nito. No? Talagang nasasaniban to, napapasukan to ng sanib. Sanib ng maitim na espiritu na kung saan ay nagpapainit ng kanilang mga damdamin hanggang sa makagawa sila ng mga desisyon na hindi po talaga nakakatulong sa kaso ni Rodrigo Roa Duterte. Dapat, sa inyo na mga DDS, maghintay lang kayo. Kaya hindi nyo naman alam kung ano yung process. Mango nga kayo, di ba? Paano nyo maintindihan yan? Dapat nakinig kayo sa tamang paliwanag at explanation. Sa ginagawa ko, tinutulungan ko na kayo kung paano kayo mag-strategize, kung paano kayo mag-isip ng tama. Hindi na ilagay ninyo sa panganib si Rodrigo Duterte, lalong mabubulok sa kulungan ng ICC yun. Kung aawayin ninyo yung, can you imagine that? Presiding judge pa
ng pre-trial chamber. Kasi sa International Criminal Court kasi may tatlo pong chamber yan. Yung pre-trial, tapos yung trial, at saka yung appeal. So, dyan pa lang sa pre-trial chamber, babasahan po sa 23 of September ng confirmation of charges itong si Rodrigo Duterte. Eh, ang ginawa lang naman ng judge ngayon, dinesisyonan lang naman niya kung ano yung motion, yung appeal ng kampo ni Rodrigo Duterte at yung pinakinggan din yung appeal of emotions ni Mil Daldea na kinidnap daw di umano at pinopolitika lamang si Rodrigo Roa Duterte. Kaya po siya tinurn over sa International Criminal Court despite of their argument that the ICC has no jurisdiction in our country since we withdraw our membership 2019 sa International Criminal Court or sa Rome Statute. But we are obliged to follow and obey and participate or coordinate sa Interpol. So ang mga nangyayari ngayon, binasa lang po ng judge, kawawa naman yung judge ng ICC, nakatikim ng pangbabalahura ng mga Duterte diehard supporter na nagmamagaling. O awayin po ninyo. Aakasahan pa ninyo na kinidnap si Rodrigo Duterte na kung tutuusin, yan ay kamalasan ni Digong yung mga pinagagawa ninyo. No? Hindi po makakatulong yan sa kaso ni Rodrigo Roa Duterte. Lalong madidiin. Pag nabasa ito ng International Criminal Court Judge, yung mga rant ninyo dyan, lalong mapapahamak si Digong yan. Tandaan ninyo, may siyam pa. O tandaan ninyo, may 8 pa. About to release pa yung ibang mga warrant of arrest. Kasali pa doon si Sara Duterte kasi nareklamo. Queen of Tukhang according to Las Cañas. And syempre, di ba, may mga witnesses pa dyan na maglalabas. Sa ginagawa ninyo mga Duterte diehard supporters, sinisisi nyo lang si PBBM na napapahamak si Digong. Pero kayo po talaga mismo ang nagpapahamak kay Digong dahil po sa inyong kabastusan. Alam ninyo gani na kayo ang humihingi ngayon ng tulong sa International Criminal Court sa pamamagitan ng best decisions, no, ng kaso ni Digong, tapos ngayon aawayin nyo. Mga kamunting tinig, nakita ba ninyo kung paano sinisira ng mga Duterte supporter? Sa bagay, depende niya sa inyo yan, kayo talaga yung sumisira. May funded kasi, may fund kasi. At saka, yung fund na yan, ayan, sa mga troll, karamihan sa mga, pinuno na nila nung hahaha siguro yung mga Twitter, yung mga, ng judge. Kasi ang mga DDS, mahilig maghalongkat yan ng mga social media accounts. Halongkatin nila yan, ibubuli nila, isa-cyberbully nila, aawayin nila, pagsasalitaan nila ng mga hindi maganda, ng mga masasama. Pagkatapos, kung hindi makauwi si Rodrigo Duterte dito, hindi magdesisyon ng korte ng ICC, ang mangyayari dyan, sisihin na naman nila yung Marcos administration na napapahamak si Tatay Digong nila. Sige kayo mga Duterte diehard supporters, baka patay na si Rodrigo Duterte at ilabas sa ICC kasi hindi mapabibigyan kung ano yung motion niya. So, refrain doing insult sa judge ng ICC. Wala bang nakapag-advise sa inyo niyan? Kailangan pa ba ninyong marinig yan sa amin? Wala naman sanang problema kung kayo ang magkakaproblema dyan sa ICC judge. Pero dinadamay ninyo yung presidente. Dinadamay ninyo ang gobyerno ng Pilipinas na inaapi, pinopolitika, yung tatay ninyong hukluban. Yung tatay ninyo na walang konsensya at wala man lang ka-remorse na humingi ng kapatawaran doon po sa mga biktima ng mga pamilya na naulila itong biktima ng war on drugs na peke during Duterte administration. Kaya nakakatawa, no? Tandaan po ninyo, kung hindi uulitin ko, kung hindi kayo bobo, hindi kayo tanga, kung hindi ba naman kayo abnormal, may saltik or sinto-sinto, na-realize nyo dapat yan. Na yung ginagawa ninyo na pangbabalahura, pangbabastos, pang-aaway sa judge ng International Criminal Court, ang magiging mitya na lalong madiin
si Rodrigo Duterte, sa kanyang kaso. Dahil pinagbibintangan nyo na. Aba, malay ba ng International Criminal Court sa mga nangyayari dito sa Pilipinas? Oo, yung mga judges na yon. Pinagbibintangan nyo ng binili ng $1 billion or $1 million. Malinis ang International Criminal Court, hindi mo kayang bilhin yon. Paano natin masabing hindi kaya? Yung International Criminal Court composed of 18 judges yan. Galing po sa iba't ibang mga bansa yan. May European, may African, may Asian. Tingnan mo si Miriam Defensor Santiago na elect po. Si Pangalana na elect din po as judge. Dalawa po sa mga International Criminal Court judges ay galing po sa bansa natin. Hindi lang po nakaupo si Senator Miriam Defensor Santiago due to his health condition. Kaya si Pangalana nag-retire po ito, no? After 6 years ng kanyang pamumuno. Kayo na mga Duterte supporter, mag-isip kayo, Ginoo ko Lord. Oy. Ang hirap-hirap. Pati ba naman sa abroad, dinala ninyo ang pagiging palaaway ninyo? Pati ba naman sa abroad, dinala ninyo ang pagiging bobo ninyo, pagiging tanga ninyo? A piece of advice, kahit alam kong hindi nyo kailangan yung advice ko, pagtibayin yung mga counter nila. Pag magkaharap-harap na sila ng mga witnesses against kay Rodrigo Duterte, dapat yun ang paghandaan. Kasi dapat handa na to mga abogado ni Digong eh. Paano ngayon lang sila ngayon lang naghanda? No, dapat noon pa sila naghanda niyan. Kasi 8 years yan eh. Sa bagay, hindi akalain ni Rodrigo Duterte na mag-issue talaga ng warrant of arrest ang International Criminal Court. Lahat nga, sambayan ng Pilipino, nabigla, nabulaga tayo. Pero alam na po ng kampo ng mga Duterte yan, na anytime, lalabas po yan. After Christmas, after New Year, after Valentine's, o di March lumabas ang warrant ng International Criminal Court. March 7, ginserve sa kanya pagdating niya ng Hong Kong. Minsan nakakatuwa kasi hindi mo na kailangang hindi mo na kailangang pang pagsalitaan ng hindi maganda para matauhan ng mga Pilipino na ang Duterte administration is worst administration. Why? Di naman umunlad ang Pilipinas. Pangalawa, patayan dito, patayan doon, ginamit ang kamay na bakal hanggang sa nakakahiya, no? Na mayroon tayong isang presidente na sinasabing mamamatay tao, berdogo, kasi yung kaso ni Rodrigo Duterte, murder, qualified sa crime against humanity sa International Criminal Court. Ang nakakabigla dahil hindi na uunawaan ng mga supporter ng mga Duterte na inaaway na nila yung judges. Sa bagay, nakakaintindi naman ako na yung mga judges ng International Criminal Court ay mga matatalino at hindi naman po sila gaganti at magde-decide according sa kung ano man yung mga pangbabalahura, pangbabababoy nito mga Duterte supporter na ito. Matalino to sila. Nagpakadalubhasa to, no? Sa kanilang mga gampanin, sa kanilang mga profession. Hindi sila magiging International Criminal Court judge if they are not brilliant and they are not men and women of wisdom. Alam ko naman na hindi po makakaapekto yung panggagago, pangbabastos, pangbabalahura, pangbababoy ng mga DDS doon sa kaso ni Digong sa kanyang conviction. Pero magiging factor talaga yan pagdating ng panahon. Kung ako sa judge, huwag niyong idamay ang judge. Ginoo ko. Wala pa nga desisyon ang judge sa kaso ni Rodrigo Duterte kasi sa September 23 pa yung confirmation of hearing. Magkakaroon po ng pleading guilty or not guilty. Kasi napaalam naman kay Rodrigo Duterte yung kanyang mga karapatan, pwede silang mag-appeal as long as needed and valid. Ikaw na mga nanonood, ikaw na nanonood na Duterte supporter ka, tigilan nyo na ang pambabalahura sa gobyerno kasi wala na kayong makuhang tulong. Pagdating po dyan sa binabalahura ninyo yung Interpol, binabalahura ninyo ang ICC, lahat na lang, binabalahura ninyo. Without knowledge or without knowing na magiging factor yan na lalong
mabulok, no, sa International Criminal Court custody si Rodrigo Roa Duterte. So gusto nyo ba yan na mangyari yan? Ha? Gusto nyo ba mangyari yan? O, ayaw nyo man pala. So kung ayaw ninyo, tigilan na ninyo. No? At saka, tigil na ninyo ang pagsisi sa gobyerno, lalo na kay PBBM. Dahil, uulitin ko how many times, hindi po si PBBM ang nag-file ng kaso. Mga biktima po, mga pamilya po ng mga war on drugs victims. Ng mga collateral damage na sinasabi po natin. So tigilan na ninyo ang pagsisi ninyo sa Pangulo na si PBBM ang nagtraidor kay Duterte. Dahil ang totoong traidor galing po dyan sa kampo ng mga Duterte. Ngayon, kayo na ultimo na mga taga-sunod, mga taga-suporta, mag-isip-isip na kayo. Yan ang dapat ninyong isipin. Yan dapat ang inyong pagninilay-nilayan at yan ang dapat ninyong diskubrihin. Sino sa kampo ng mga Duterte, malapit man sa kanya o malayo sa kanya, as long as may access sa kanya, ang nagkanulo, ang nagtraidor sa kanya. Kaya nga nang sinabi ko ng mga unang content ko, sino po ang hindi nagpigil kay Rodrigo na pumunta ng Hong Kong? Despite of his knowledge na mayroon na pong ilalabas na warrant of arrest. Hindi lang klaro kung kay Digong o kasama pa doon yung mga sinong dapat kasama. At nandoon na si Rodrigo Duterte sa Hong Kong. Pwede na siyang magtago doon, pwede na siyang mag-seek doon ng asylum o pagbigyan siya o hindi. Pero bakit po nakabalik po siya ng Pilipinas? So sino ang nagtraidor? O kung ano man ang nangyari kay Rodrigo Duterte, Diyos ko, por Diyos, por Santo, huwag niyong sisihin si PBBM, huwag niyong sisihin ng gobyerno, at huwag niyong sisihin ng Interpol. Ginagawa lang nila ang kanilang task na makipag-coordinate sa local authority, whether you are a member state or not, of the ICC, as long as may warrant. So, titingnan po yon. O, ang akin lang naman nag-content lang naman ako dahil ginoo ko. Judges na ng International Criminal Court, inaaway nyo na. Kaya nga sabi ko, umabot na sa the Netherlands ang katangahan, ang kabobohan, ang kamangmangan, ang kahangalan, ang pagiging garapal, ang pagiging bastos, at pagiging masalimuot, at pagiging palaaway, warsyak, pagiging sinto-sinto, at pagiging saltik ng mga kaalyado ni Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, kung kaawayin nyo na lang lahat, wala kayong magkukuhang suporta. Kasi, ang number one sana na makakatulong sa kay Rodrigo Duterte, ang gobyerno ng Pilipinas, kung hindi po siya nag-withdraw sa International Criminal Court or sa Rome State Yacht. So hanggang dyan lamang po ang ating komentaryo at sinasabi ko, palaaway ng mga DDS, hindi nakaligtas ang International Criminal Court judge. And they already attack. Kahit nga si Roque, ina-attack na yung ICC ngayon. Hindi naniniwala sa ICC. Pero bakit hindi tinanggal ni Harry Roque ang kanyang pagiging accredited? Yan. Oh, 'di ba? Oh, sige, sa bago pa lang po sa aking channel, huwag kalimutan mag-likes, huwag kalimutan mag-share, huwag kalimutan mag-subscribe. Ito po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig. Have a nice day and God bless everyone. Adios. Patria adorada. Magbago na kayo mga DDS, hindi pa huli ang lahat. Halika na, suportahan ng gobyerno para sa bagong Pilipinas.